Daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, fake news. Yung napabalitang nagpalit po ng liderato. Ayan yung ayon kay Tito Soto at kay Lacson. Pero tignan natin bukas kung matutuloy yung pagpapalit ng liderato. Pag-uusapan din po natin, ito po, pahayag ni Redon, kaya daw hindi po pwede na ang mga diskaya ay mabigyan ng witness protection program dahil sila daw po ang bagong Janet Napoles. Ang layo naman siguro kasi yung Janet Napoles, sila po yung mastermind, no, nung ano ba scam ni Janet Napoles, yung pork barrel. Pork barrel queen. Ito naman, sila naman daw yung pinaka-mastermind. Kaya, hindi raw po pwede pag mastermind. Mukhang hindi naman po. Oo nga, no? Ngayon lang kakikita ko, kala ko fake news yung kay Ricky Hatton, eh. PDAF, tama. At pork barrel. Okay, at iisa-isahin po natin ito pong bagong mga palpak, mga sablay na mga tinuran ng ating 2,000. Yan. So, isang linggo pa lang na presidente ng Senado, talagang ang dami na pong sa kanya syempre nakatutok sa kanya yung bawat sabihin niya pupunahin. Kaya hindi ka makakaligtas 2,000. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan muna natin ito, no, yung meron na naman pong isang badingdong na Akala ko na-resolve na tong issue na to na yung mga nagtatangka. Dapat dito makulong eh. Iiyak-iyak na naman tong isang badingdong na gustong mag-CR. Dito naman po sa Iloilo. Masyado kayong pauso. No? Asa na ba yun? Ito. Nag-viral. 7 hours ago. Nag-viral ang video ng trans woman na si Ayumi Nicole, kung saan nakaranas siya ng diskriminasyon sa loob ng isang mall sa Iloilo City. Iloilo City proper, na hindi siya papasukin ng isang janitress sa loob ng women's restroom. Ayan. Paawa na naman at mga traumatized daw sila at alam mo nyo, kayong mga trans, meron ng CR sa inyo ang mga mall. Bakit ayaw nyo mag-CR para sa mga trans? 'Di ba? Lahat po batas po 'yan eh. Binigyan kayo ng sarili nyo CR para hindi kayo manggulo sa mga babae. Alam nyo, maaring ikaw hindi ka dahil iyakin ka eh. Pero yung mga ibang manyak, magsusuot lang ng babae yan, hindi na po pinapayagan. Masyado kang late, iho. Ikaw badingdong ka. Masyado kang late sa... May batas na tayo na may separate CR na para sa inyo. Saan kayo? Doon kayo sa mga handicap, tsaka sa mga senior citizen. Hindi kayo nararapat sa mga normal kasi hindi kayo normal. Gusto nyo magkaroon ng sariling CR, binigyan kayo. Gusto nyo pa rin mag-CR sa babae? Ano kayo, siniswerte? Meron na nga separate CR para sa inyo. Ayaw naman mag-CR. Bakit? Maaarte kasi kayo. Yun lang po yung sagot natin dyan. No? Ayan. Tapos, natotrauma daw sila. Bakit ka matotrauma? Tanga ka. Pucha. Paano ka matotrauma? Ay, alam mong may separate CR. Hanapin mo yung CR para sa mga senior citizen, handicap, PWD, at saka sa inyo. Sama-sama kayo dun eh. Ba't yung pagpipilit? Makukulit talaga. Alam niyo po,
Wala lang nag-aaral eh. Pero alam nyo, yung mga trans, yung mga bading, walang problema eh. Yung mga bading dong, yung mga tomboy, matagal na pong may mga bading at tomboy. Wala namang problema, hindi naman tayo discriminatory. 'Di ba? Depende po sa bading. Daming teacher na bading, ang daming mga artist na bading. Ginagalang naman. Depende po 'yan kasi sa lahat naman po eh. Ay hindi rin, pag lalaki at babae, ganun din naman eh. Depende po kung ano yung gusto mong i-portray sa sarili mo. Kung ikaw ba ay bastusin o hindi. O, di ba? Ang daming kagalang-galang na mga... Sanay po tayo. Sanay po tayo sa mga badingdong at mga tomboy. Nagkakaproblema lang po tayo dito sa mga trans. Kasi may mga sapaw po kayo. Tama po ang sinabi. May sapaw kayong mga trans. Yan lang yung paliwanag doon. Kasi ipagpipilitan ninyo. Kung hindi ba naman kayo may sapaw, hindi kayo makontento na kung lalaki ka at may puso kang babae, bading ka. Hindi gusto nyo. Trans woman. Yan ang pauso nyo lang sa utak nyo. May mga sapaw ka. Pucha, kahit magalit kayo lahat mga LGBTQ, RSTUV, WXYZ, anong pakialam ko? Hindi po namin kayo yung mga gay at lesbian, matitinong tao eh. Alam nila na hindi ako lalaki, bading ako. Tapos, hindi ako babae, tomboy ako, pero pag nabuntis ako, babae na rin. Pasimplihin nyo lang. Dinadagdagan nyo pa po siya. Okay. Punta na po tayo. Dito po sa mga tunay na balita. Ito muna, yung fake news. Diba? Sabi nyo nga, nagpalitan na. Meron na sa Lunes, magkakapalitan na. Pinabulaanan na ni Tito Soto, ni Lacson, at saka ni Mig Zubiri na magkakapalitan. Fake news daw yan. Ayan, no? Sabi nga ni Lacson. Gusto pa yatang kumanta ni Lacson eh. Sabi ni Lacson, no? Fakey breaking news. Yan daw po ay fakey breaking news. Saan naman nang galing yan? Kasi akala ni Lacson uso pa yung achy breaky heart. Achy breaky heart ang pinagmulan niyang fakey breaking news. Pucha. Feeling ni Lacson, alam natin yung kanta na breaky heart. Fakey breaking news. Yan. Tapos si Soto, mas malupit yung mga sinabi, no? Ayan, World Boxing Champion, no? Patay agad yung pinatulog ni Pacquiao yan. Si Pacquiao lumalaban pa, yung mga kalaban niya namatay. Desperado daw po yung mga nagpapahayag na nagkaroon na ng palitan ng na underestimate daw nila yung intelligence ng Senate Majority Bloc. Ayan. Ito po yung kumalat na reliable source ng 1TV Philippines. Ayan. So, ayon po sa kanila, the proper and professional way is to call or approach the Senate President, inform and show him the resolution signed by at least 13 senators. So, yan po yung pahayag ni Lacson na breaky heart. Breaky fakey news. Ambado yan. Breaky heart. Okay, sa pahayag naman po ni Soto, very dubious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan mapalitan agad.
What are they so afraid of? Ayan. So, very dubious daw po yung balita na yan. At wala pa raw pong, hindi pa po nagsisimula. Ayun na nga eh. Bakit nauna pa? Bakit imbis na mag-investigasyon, nauna pa yung press conference ni Ping Lacson, no? Ang kaya kayo nilagay sa Blue Ribbon Committee. Kaya kayo nilagay sa Blue Ribbon Committee para mag-imbestiga, hindi para mag-press con. Kita nyo, inaasahan namin kung si Marcoleta to, meron na naman every Monday yan, di ba? Ngayon, wala na. Hindi namin alam kung kailan ang susunod. Meron pa bang investigasyon o may susunod pa ba? Wala na rin kaming interes eh. Alam na rin namin yan eh. Mga maliliit lang ang punteriya nyo eh. Alam nyo yun, nasa ano na tayo, climax na tayo na tutukuyin na o natukuyin na kung sino yung mastermind. Pwede naman yun. Ang nagtataka lang tayo rito kay Tito Soto, no? Bakit ganyan siya magsalita? Very dubious. Wala pang hearing. Nilalarawan niya yung pagkukudita ng minority. Yun din ang ginawa mo eh. 'Di ba? Nagtagumpay lang kayo. Bakit mo nilalarawan pag sila yung magkukudita, dubious? Pero kung kayo nagkudita, dahil iaayos nyo yung Senado. 'Di ba? Double standard. Eh. Alam mo, Tito Sen, wag mong ituring na pagiging malademonyo. Malademonyong hakbang yung pagkukudita. Normal lang po yan. Normal lang sa Senado yan. Pag naka-13 ka, hindi naman malaki lamang mo eh. 15. Ibig sabihin, no, 3 lang ang kukunin mula sa'yo. Babaliktad na si Lapid pag naka... Ang susi lang dyan, 3 eh, di ba? Babaliktad na si Lapid eh. Yan yung, eto ha, pwede yan eh. Paano po pwedeng makakuha ng 3? Una, yung kapatid ni Cayetano, di ba? Di pang ano yan, pansampu. Tapos, kukumbinsihin lang nila yung mukhang, yung dalawang baliktarin, yung mga dilawan. Kukumbinsihin lang nila, magma-majority na kami. Pag hindi kayo majority, tatanggalan namin kayo ng committee. Di ba? Pag nakuha nila yung dilawan na baliktarin, si Kiko tsaka si Bam, 12 na. Sasabihan na nila si Lito Lapid. Lito Lapid, okay na, 12 na kami. Ganun ba? Majority na kami. Anong gusto mo? Magma-minority ka o sasama ka sa amin? Siyempre sa inyo ako sasama. Kaya pwede po yun. Pwede po yun. Kung paano nyo ginawa yung pagkukudita, pwede rin gawin sa inyo yan. Huwag nyong masamain. Dahil wala pa kayo 1 linggo nagkukudita eh. Pero hindi po sila, ang tanong dito, mali yung tanong ni Tito Soto eh. What are they so afraid of? Kayo po ang takot. Hindi sila. Kasi 3 kayo nag-react. Si Ping, ikaw, Senate President, Senate Pro Tempore, tsaka si Mig Zubiri, Majority Floor Leader. Tapos sasabihin nyo na sila yung natatakot. Hindi po silang takot. Kayo. Baka kayo takot. Matalo man sila, minority pa rin sila. Ikaw, pag natalo ka, hindi, minority ka na. Di ba? Wala ka ng power. Paano naman yung amo mo sa Congress? Paano ka magiging tuta niyan kung wala ka ng power? Anyways, punta na po tayo rito sa isa pang balita natin. Ito po, ang ayon, hindi pwedeng masama sa Witness Protection Program
Ito po ang pinaliwanag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Dahil inihalintulad niya ang mga Biskaya kay Janet Napoles. Yan. Okay. Si Janet Napoles kasi yung utak nung PDAF scam o pork barrel scam. O, bakit po? Bakit po? Ano po pagkakaiba? Sa tingin po ba ninyo sila yung mastermind? Itong mga Diskaya? Ibig sabihin sila ba yung may... Kasi pagka mastermind ka, kontrolado mo lahat mula sa pagbabudget, di ba? Simple lang naman po tukuyin yung mastermind. Kay Napoles kasi ganito, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Dati kasi may PDAF, pork barrel yan Pero ang tawag lang PDAF. Ibig sabihin, binibigyan Priority Development Assistance Fund. Bawat congressman at bawat senador may pera. Pang assistance, priority development assistance. Sila talaga yung nagde-determine kung paano gagamitin. Yun yung maliwanag na pork barrel Wala silang tago-tago. Hindi po nila tinatago yan. Bibigyan ka, halimbawa senador ka. May PDAF ka. Kasi dati pork barrel ang tawag. Negative na yung pork barrel Yung PDAF po ang tawag, meron ka talaga, hawak mo, pondo mo yun. Kaya yung mga congressman, lalo na yung mga lumang congressman, tinuturing nila yan na PDAF Kaya nakapila sila kay Romualdez Nasanay sila ng ganun, na may pondo sila. So itong mga pondo na to, bahala ka bilang senador or congressman kung anong gagawin mo dyan. Para lang po sa kaalaman ng lahat kung ano yung nagganap kay Napoles. Ngayon si Napoles, sa napakahusay ng utak niya, kinontrata niya itong mga senador at mga congressman. Ano ba yung bakit na hide? Kinontrata niya yan na yung PDAF nyo, ako na bahalang maglagay ng pondo para sa inyo. Ang ginawa ni Napoles, nagtayo ng mga NGOs, non-government organization, at popondohan nila. Popondohan nila yun. Okay? So, halimbawa, nagtayo, ayan, kaya through pagtatayo ng mga NGOs, nauso po yan Maniwala kayo sa akin, yung mga co-op, mga cooperative, magtatayo ka ng co-op, popondohan ka, sila Napoles yun. Kaya pala noon, in hindsight, meron kaming mga nakakainuman ng mga batang co-op. Ano ba itong co-op na to? Para tahi yata yung kung ano pa man. Ang dami pong kumalat na NGO nung panahon na yan. Ayan. Tapos, yung iba, nagtayo talaga ng NGO, tapos nakakuha ng pondo. Yun na, katkungan yun. Parang yung mga ngayon, yung mga ayuda-ayuda ngayon. Ayan. Ganyan po yung nangyari. Tapos yung iba, talagang sila Napoles na lang, naggagawa na lang sila ng pangalan. Diyan po napupunta yung pondo ng PDAF ng mga congressman at mga senador. Ayan po. So talagang utak ni Napoles yan. Siya talaga yung ilalagak mo lang sa kanya. Bahala na siya. Bibigyan ka na lang niya ng report. Ito yung mga pinagagawa ng mga co-op. So, kung noon pa ako, maano na ako, no? Kaya lang, hindi ka rin na mayayaman, Di ba? Kung co-op ka, ano lang ba yung pondo ng co-op? Magkano lang ba? Seed money lang, di ba? Bibigyan ka lang ng seed money. Talagang kay Napoles, tsaka sa mga senador at congressman, mapupunta. Ayun po yun.
Ngayon, paano mo ikukumpara si Diskaya dyan? Ibig ba sabihin si Diskaya talaga, yung mga Diskaya ba talaga yung may control? Totoo naman, wala naman nagsasabi na walang kasalanan yung Diskaya eh. Galit nga tayo sa mga Diskaya eh. Di ba? Kaya lang ang sinasabi ko lang, ang mga Diskaya, ang susi. Sila lang yung nagtuturo, wala namang ibang nagtuturo eh. Sila lang naman yung naglakas loob na magturo ng mga mastermind dito. Ang mastermind po, dito sa kaso na to, yung may control ng budget. Oh, yun eh. Yung may control ng budget, yun talaga yung mastermind. Mula po yan sa pagbabudget hanggang sa pag-insert. Ibig nyo sabihin na nag-insert ng budget yung mga kontraktor. Hindi lang naman Diskaya yung kontraktor eh. Okay. Sa madaling salita, palpak pa rin yung pananaw na yun ni Redon. Kasi kaya ayaw talaga nila yan. Ayaw talaga nilang bigyan ng ayaw talaga nila ng bigyan ng protection yung mga Diskaya. Kasi kakanta talaga yung mga Diskaya. Lahat ng alam nila. Kinanta na nga nila initially. Yun no. Sinabi na nila yung mga pangalan. Madali lang naman kung gusto talaga ng mga nag-iimbestiga. At sa tingin ko nga, yung paglantad ng Diskaya, yan na talaga yung dahilan kung bakit natanggal si Marcoleta. Marcoleta po ang target talaga, hindi naman si Chis. Hindi naman, wala namang papel doon si Chis eh. Okay. So, nariyan na tayo, di ba? Ano ba yun, Eframi Wasaki? Bakit ka ba Belasyaw ng Belasyaw? Para saan? Gusto mo bang kumanta ng revolutionary song? Hindi ko maintindihan kung ano yung Belasyaw. Paulit-ulit lang. Kumbaga, may nakulimbat ba yung mga Napoles? Very obvious naman. Di ba? Very obvious naman eh. Kaya lang, hindi lang sila yung kontraktor na nangulimbat. 15 nga yung tinukoy ni BBM. Sila yung napapaborang kontraktor. Bakit sila napapaboran? Dahil nga dun sa nalalangisan yung mga dapat malangisan. Okay. Hindi ba revolutionary song yung Belasyaw? Di ba? Alam ko revolutionary song yan sa Italy ba o France? Para Kaya nga, bakit kasi, para saan ba yan? Alam niyo po, sayang kasi yung mga pinopost nyo. Ako kasi hindi ako naniniwala sa mga palaliman ng post eh. Mag-post kayo ng nauunawaan ng mga tao yung message nyo. Di ba? Kita nyo ko. Ako, halimbawa ko, bakit ako magpapalaliman ng mga salita? Okay. Punta na po tayo rito dito po sa ayan na nga no. So yung mga Diskaya, isa pa pong tinututulan ni Redon. Kaya sabi ko nga, nako, baka hindi pala member na tuluyan, di ba? Advisor lang si Magalong. Ang tingin ko, si Magalong ang ayon kay Jason pampabango lang. Pampabango lang si Magalong. Nilagay lang talaga yung pangalan niya para ba sabihin na, oh yan sinama na namin si Magalong Parang hindi talaga siya yung kasama dun sa team eh. Advisor lang. Ang advisor kasi, hingian mo lang ng advice.
Pero ito po, ayon po kay Redon, hindi raw po siya sang-ayon kay Magalong kasi sa dami ng mga binanggit ni Magalong, parang ang tingin ko si Redon ng ano ngayon dahil wala na naniniwala doon. Yung mga young guns kasi, wala naniniwala sa young guns Yung mga sila Konggun, sila Asidre, 'di ba? Wala naniniwala sa kanila. Mukhang ito si Redon ng sige. Total hindi mukhang si Redon yung nagiging isa pa sa mga fresh na attack dog nito ni Martin, no? Ang sabi ni Redon, dapat daw pag-aralan. Pag-aralan daw po itong si Magalong dahil baka hindi parehas. Kasi ang dami niya nang binanggit na mga pangalan ng mga congressman, pati yung punan niya sa ginagawa na investigasyon, 'di ba? Na parang wala namang katotohanan. Alam mo rin doon, ganito lang, no? Total, sinasabi mo na maraming sablay na sinasabi si Magalong. Nagpapaimbita naman sa inyo. 'Di ba? Madali lang naman patunayan Abogado ka naman. Hindi nga abogado si Magalong abogado ba si Magalong? Alam ko general yan Kung totoo na maraming sablay na sinasabi si Magalong, bakit hindi mo imbitahin? Imbitahin mo dyan para mawala yung mga sa press con ka lang nagsasalita Kung sa tingin mo, yung mga sinasabi ni Magalong hindi totoo, imbitahin mo si Magalong, tapos, ipahiya mo. Di ba? Ipakita mo sa tao na nagsisinungaling. Ganun lang naman po yun Meron ka namang power para imbitahin siya. At, eto pa, nagpapaimbita talaga si Magalong sa inyo dahil inimbitahan siya ni Marcoleta Hindi siya dumalo sa Senado Ang katwiran ni Magalong, dito ako dadalo dahil dito yung laban sa House of Representatives. O kaysa dakdakan ng dakdak Magalong, imbitahin mo. Di ba? Yun ang best way doon. Yun nga ang tanong, bakit ayaw nyo imbitahin si Magalong? Ngayon, nagsasalita ka ngayon na baka si Magalong hindi parehas. Kaya nga dapat siyang maging miyembro niyan dahil hindi siya parehas Hindi siya pabor sa mga magnanakaw. Kung papabor sa magnanakaw yan, para saan pa Wala namang hindi bias. Kayo naman, lahat ng tao bias. Lahat ng vlogger bias. Lahat ng media bias. Magbubulahan pa ba tayo? Eto na lang Saan kayo nakakita ng media na laging sinasama yung Duterte sa flood control scam ngayon? Duterte ang gusto nilang tumbukin. Laging sinasabi na ano yung binabanat nila na may itinatago. Kaya daw may itinatago kasi ang sinasabi lang na anomalya yung panahon ni Marcos. Kung walang anomalya, mahirap bang intindihin? Walang ghost project. Anong hahanapin yung anomalya kung walang ghost project? Walang mga malalabnaw na flood control. Anong hanapin nyo? Anong ibubulgar nila kung wala namang anomalya? Bakit nyo pinipilit? Lieutenant Colonel lang ba si Magalong? Akala ko siya. Ngayon nangyayari yung nakawan tapos pag sinabi nyo, bakit hindi mo binabanggit yung Duterte?
Bakit kayo hindi nyo banggitin yung Duterte? Bakit hindi kayo maghanap ng katiwalian nung panahon ni Duterte? Hindi ko rin talaga maintindihan bakit sa media kayo, bakit hindi binabanggit ni Diskaya yung mga Duterte. Eh di kayo maghanap. Pag may nakita kayong ghost flood control, tsaka nyo imbestigahan. Wala pa nga kayo nakikita eh. Biruin nyo, ang dami nyong iimbestigahan. Bulacan pa lang kayo eh. Mindoro. Bulacan at Mindoro. Yan na ba buong Pilipinas? Tapos babaling kagad kayo. Bulacan, Mindoro, Duterte. Diyos ko. Kaya wala nangyayari sa mga investigasyon natin. Lahat kayo nakatutok kay Duterte. O nakamit nyo na, di ba? Yung gusto nyo kay Duterte. Nakakulong na sa ICC. Nakamit nyo na yung gusto nyo sa anak ng Duterte. Na-impeach nyo na. Ano pa ang pwede nyong magawa sa Duterte? Okay, punta na po tayo rito sa ating sa mga sabit na salita nito ni Tutasen. Ayan. Maraming mga bagong sinabi to na ayan. Ito po, sabi ni Tito Sen, Senate President Tito Soto said on Sunday ngayon that he will formally request President Marcos Jr. to prioritize as urgent the passage of Senate Bill 1215 or Independent People's Commission. Yan po yung yung ibabatas niya naman itong executive order ni BBM. Gagawin niya naman batas. Alam nyo, magke-create na naman kayo. Hindi ko maintindihan eh. Ang gusto nyong malutas, flood control project, scam. Di ba? Nasa inyo lahat ng kapangyarihan. Meron kayong Blue Ribbon Committee. Tapos ang priority nyong gawin, gumawa kayo ng batas para lutasin yung flood control. Eh pwede nyo na nga malutas sa Blue Ribbon Committee. Kaya yung batas na yan, pag-aaksaya na naman ng oras yan, pag-aaksaya na naman ng panahon, magkikreate ka na naman ng panibagong opisina. O kung ano man yung i-create mo, panibagong komisyon. O, komisyon na naman. Parang komisyon yung meron ng PACC, tinanggal nyo pa. Philippine Anti-Crime Commission. Thank you very much, Ishibashi, sa 800. Iyan. Meron ng Presidential Anti-Crime Commission. Tinanggal nyo. Ngayon, bubuo na naman kayo ng komisyon para, ang problema nga ng gobyernong ito, hindi naman yung mga dami ng opisina eh. Ang problema ng gobyernong to, corruption sa bawat opisina. Nakuha nyo? Alimbawa, ang lutasin po natin, Tito Sen, wag po tayong magdagdag ng bagong opisina na lulutas sa mga, ano po ba ang problema natin? Corruption, di ba? O di, imbestigahan natin bakit may corruption. Ipakulong natin yung mga corrupt. Magtatayo ka ng komisyon para siya yung mag-iimbestiga sa mga corrupt. In the first place, bakit na-corrupt tong mga opisina na to? Tapos magtatayo ka ng panibagong opisina para sila mag-imbestiga sa corruption. Kung yung mga corrupt official dyan, lagyan lang. Tignan nyo corrupt pa rin. Kasi nariyan pa rin yung mga corrupt official di ba? Etong bagong tayo mo, halimbawa ako nilagay dyan. O sige, lagay natin niya si Badong. Kasi maingay yan Biglang may nag-offer sa akin na 1 billion Badong. 1 billion? Pucha, gano'ng karami yun? 1 kwarto ng kondo yun. Gano'ng karami? Miyembro ko ng komisyon. 3 kami halimbawa.
binigyan kami. O sige, eto, 1 bilyon kayo isang buwan. Kaya bang bigay yan? Kaya. 1 bilyon isang buwan. Ano sa tingin nyo? So, nadagdagan na ngayon yung korap. Puta, korap din kayo. Magtatayo pa kami ng ibang komisyon para magkorap. Meron na tayong mga nakatayo eh. Meron na tayong ombudsman. Meron na tayong NBI. Meron pa tayong blue ribbon. May blue ribbon sa Senate, may blue ribbon din po. Iba lang ang tawag, pero may blue ribbon din po sa House of Representatives. Nariyan na po lahat ng mga kakailanganin natin. Bakit hindi nila maimbestigahan yan? Corrupt din yung ombudsman, corrupt din yung... Wala rin po yan eh. Magtayo ka man ng opisina, kung operan din yan, dumadami lang yung nagiging corrupt. Biruin mo yun. Ang dali lang po nun. Ito ba nag-iimbestiga sa corruption? Iko-corrupt natin yan. Sayang eh. Yan. Palpak yan. Kasi ikaw na yung Senate President. Pwede yan kung minority ka para mo sasabihin na wala akong bilib dyan kay Marcoleta eh. Kung hinayaan nyo lang si Marcoleta, bukas, tukoy na natin lahat. Bukas, may corroborate na. May nagko-corroborate na kay Diskaya. Dahil pinakialaman nyo, tinanggal nyo si Marcoleta, wala naman pala kayong kakayahan na ipagpatuloy yung kay Marcoleta. Magbabago na kayo ng landas. Ito pa ang mga kapalpakan ng sinabi ni... Ito po. Ito maraming sinabi rito si Tito Sen eh. 2000. Gimmick lamang daw ng minority ang tila pagbibintang sa kanya na sunod-sunuran di umano siya sa House Tricom matapos niyang pagbigyan ng request nito na ikulong si Hernandez sa PNP sa Camp Crame. Yan. Tignan niyo po ha. Aminado siya na nag-request yung mga congressman na wag ibalik sa Senado si Hernandez, di ba? O ano ang palpak niya? Yung pagpapaliwanag. Meron ba nagpakape? Yung pagpapaliwanag. Sabi niya, gimmick yan ng minority. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Di umamin ka na nag-request yung House of Representatives sa'yo at sinunod mo yung request. Hindi naman sinabing illegal. Ang usapin ba rito ay tama lang at illegal? Pag hindi illegal, ibig sabihin tama na? Hindi naman po illegal. Nag-request lang sila eh. Pwede bang illegal yung request nila? Pero yung pinagbigyan mo sila, yun ang palpak. Tapos ayaw mong tawagin kantuta. Bakit mo sila pagbibigyan? Hiniram lang sa'yo si Hernandez. Tapos nag-request sila na ay, delikado raw ang buhay niya riyan sa inyo sa Senado. Kaya dito na lang namin siya ikukulong. Okay, sige, delikado nga buhay niya rito sa Senado. Para mong inamin na wala kang kakayahan na proteksyonan yung mga kinokontempt mo. Anong klase kang Senate President? Eto pa ang malupit Illegal ba yung request ng Senate, ng House of Representatives? Eto ang pinakamalupit niyang kapalpakan na sinabi. Ang gusto nyo, awayin ko yung House of Representatives on day 1? Anong gusto nyo, awayin ko yung mga congressman sa day 1 ko bilang presidente? Dinugtungan niya pa. Mamatay sila sa sama ng loob. Puta, pinalalangin mo pa mamatay yung mga kasama mo sa sama ng loob. Mamatay sila sa sama ng loob. Anong klase yan?
Yan ay sinabi niya kay Esguerra. Eto pa. Eto, marami siyang sinabi rito eh. Ito yung pagtatalo nila pagtatalo nila ni Marcoleta. Yung hindi siya pumirma, di ba? Eto katwiran niya bakit hindi siya pumirma sa request ni Marcoleta na gawing witness protection o isa ilalim sa witness protection. Hindi ako magre-research? Ano akala nila? Veterano ako dito. Tama naman yun. Magre-research daw siya. May request yung Blue Ribbon Committee na isa ilalim sa sa witness protection sa mga Diskaya. Sabi niya, hindi ako magre-request? Gusto niya sumunod lang ako sa kanya. Veterano na ako rito eh. Hindi ako magre-research. O, di nag-research po ba kayo? Mr. President, yung po bang kaya hindi kayo pumirma dahil ayon sa research nyo, hindi applicable ang hindi sila applicable na maging witness o mapailalim sa witness protection program ayon sa research nyo? Nakita nyo po ba sa batas na hindi po pwede disqualified yung Diskaya? Hindi niya sinabi yun. Ano ang sinabi niya? Matapos niya sabi, hindi ba ako magre-research? Nag-research kayo? Ano sabi na ni-research nyo? Ito ang sinabi na na-research niya. Si Secretary Remulla, meron na statement agad. Sabi niya, hindi po pwedeng basta na lang ikangay papayag ako sa immunity or witness protection program. Kailangan isoli mo muna lahat na ninakaw mo pagkatapos tell all, hindi tell half. Tignan mo. Yun palang research sa kanya. Nasusunod siya sa sinabi ni Secretary Remulla. Yun pala ang kahulugan niya. Sinabihan pala siya. Kanina, nag-request sa kanya, yung pinag-usapan natin kanina, nag-request sa kanya, House of Representatives. Tapang pa niya di ba? May illegal ba sa request ng House of Representatives? Anong gusto nyo? First day ko pa lang, awayin ko na yung House of Representatives. Mamatay kayo sa sama ng loob. Pucha, may ganun pa Karapat dapat talaga Ngayon naman, eto naman. Pipirma ako dyan? Sabi ni Remulla, wag daw ako basta-basta pipirma. Basahin ko, baka sabihin nyo, gumagawa ko ng kwento Si Secretary Remulla, meron na statement agad. Sabi niya, hindi po pwedeng basta na lang ikangay papayag ako. Yung pala, hindi pala pipirma. Hindi raw po pwedeng basta papayag siya na may immunity or witness protection program. So yung research niya pala, galing kay Remulla. Ni-research niya pala yung sinabi ni Remulla. Sabi nga ni Marcoleta, mali yung DOJ. Dahil binasa ni Marcoleta, sinabi ni Marcoleta, eto yung mga pwedeng ipaloob. Eto yung mga pwedeng ipaloob. Yung research pala niya, utos ni Marcoleta na isoli mo muna yung mga yaman nyo. O di, ano pwede itawag sa'yo? Sunod-sunuran. Ano ba sa Tagalog yung sunod-sunuran? Tuta. Sunod-sunuran, kaya nga tuta ka dahil sunod ka na sunod sa amo mo